Hey shippers, ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the hosts and guests are their own. Statements may be subjective kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaari ito magbago by the time of listening. People change, okay? We learn the tweets of the hosts of this podcast are not representative itself. With caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na and let's sail together in the open seas. Grabe yung pang-distance agad. At sa Disclaimer mga eh. ulo I feel na mga betrayed. Oo. Ano ba? Umpisa pa lang. At sa mga ulo na mga nagbabagang baklitang matatandang papansin. Cherry Magic Episode 2/finale? ... Question mark? Karan, kengko'y mag-isip pero creepy stalker ang feels. Last Twilight Episode 6, Mock, sa sobrang selos naging background video sa videoke. Cooking Crush Episode 4, Crush kita, okay ka nang? Boys Like Boys Episode 9, dating show pa ba to o retreat? Iyan at marami Retreat. pang iba dito sa ating Wave Weekly ng December 11 to December 17, 2020. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga matatandang papansin. Ako si Shipper Rai. At ang nag-trigger sa matatanda pansin, super late. At ang matandang papasen shipper VP and welcome to The Shipper. Ako talaga yun. Ako yung matandang papansin. Charot. Anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves of the BLCs. So let's get shipping bago pa tayo ma-cancel even further. Makancel na nga. Cancel na nga. More, gano'n. With Cherry Been there, Magic been episode that. 2/finale. Finale na nga ba? God, Wait, nakakaloka ano yung muna finale. tayo? That's breaking news. Oo, Breaking breaking news. Ang Cherry Magic ay hindi muna ipapalabas para sa international audience. So wala na siya sa YouTube. Starting this Friday. No, Kahit pero even yung wala previous na yung episodes, mga, wala na. oo. Pinatanggal. So Kahit through VPN, wala na. Wala daw access. Talaga? hindi talaga nilalagay ng GMM TV sa YouTube yung pag sa Thailand. So kahit mag-VPN ka for Thailand, wala din naman yun doon. Yes. Bakit? Oo. Kasi nasa view. Kasi nasa view. Oo. Tapos yung view, walang subtitles. So ina-expect what are nila we lahat left tayo with? para si VP. Oo. Mag-aral na daw Oo. kayo. Oo. God. Kailangan pala natin ng mga high pass sa ilang courses yun? 9? 9. Oo. Yes! Yes! Yun ang prereq. Such a high, high. Kailangan Wait, ganun. So, nauga ako kasi nakita ko lang siya kanina kasi nga, I'm trying to stay away sa Twitter for a while. But why? Why are you trying to stay away? Prioritizing my... Charing, ginawa yung mental health chart. Tapos nakita ko na shinare, sino nag-share sa atin? Na parang, Si VP. Ako. Sabay-sabay. Oo. Tapos nakita ko lang, kakabasa ko lang din nun eh. na wala. So parang ako, the hell? Why? Right? Oo, why? Tapos, hugas kamay kagad si Ot. Charot. I mean, syempre, okay lang. I think, kinuyog kagad siya ng public. Kumbaga, parang bakit wala na yung Cherry Match? Sabi niya, wala raw siyang kinalaman. And yun lang talaga, ang naiisip ko talaga, ang may pakana ay yung publisher. Oo. Ng original. Ng Cherry Magic. Alala nyo dati, hindi rin naman tayo nanonood through. Nanonood na tayo through Ate Irozuko. Kinakwento lang sa akin ni Ate Irozuko. Oo, alam mo, pasalamat tayo kay Ate Irozuko noon. Tapos ngayon, which is weird nga, sabi mo nga, Leif, di ba? Kasi parang, bago tayo mapunta sa episode, sabi mo nga, parang episode 2 ka na, saka ka lang magpapataw ng diba? suspension. Ano kayang TLCB?
Oo, at saka and to think, ang tagal-tagal nilang in-announce 'to, 'di ba? Like Yun before. din. Yun Oo. din. Na announced naman siya na available automatically for international audience sa YouTube. True. Pero feel 'Di ko, ba? either lost in translation yung kontrata or na-realize ng publisher na parang, ay, bakit yung buong mundo ang ang May dumadagundong access sa Cherry din. Magic? Oo, at may access. Oo. Pero Oo. kasi ang tawag dito, parang expected na yun eh. Like, franchise siya. So, I mean, 'di ba? And Franchise siya. I'm So, sure, dapat rule set ng oo. GMMTV yung susundan mo. 'Di ba? Oo. Saka ingat na ingat ang GMMTV. Ever since in-announce siya last year, di ba nga wala kang pilot trailer, as in screenshots lang. Kasi Fico yun lang yung inaprubahan that time. Tapos lumabas yung pilot trailer, kailan lang? 3 months ago, parang ganun. So Fico doon lang nabigyan ng green light. Tapos sabay, hala, hindi At maligaw. meron din naman mga, 'di ba, in-acknowledge naman as in maski sa mismong episode may Easter egg about it. So, Oo, so tas weird. binabanggit din, napapanood din nung I think napapanood din nung author. Kasi nga Yeah. nababanggit Oo, niya. So sinusundan niya parang, eh. oo. Baka dahil sa So, tweets yung nalaman ng Japan na bawal yan. Hindi, Siya pero pala technically, sarap. 'di ba, kung broadcast owner na si GMMTV, ba-broadcast niya how they see fit. Pero baka, kasi nga medyo stingy nga ang Japan pagdating sa sa But So gusto nila ng share of the profits, ganun ba? so ganyan din Maybe. ba yung ginawa nila before sa Hanayori Dango? 'Di ba nag-originate siya as Hanayori Dango bago siya naging Meteor Garden, bago siya naging Hindi Boys ko Over alam. Flowers. Pero feel ko nga nasa publisher yung Square Enix yung publisher. Maybe kaya hindi niya maybe deserve nila yung hindi nanalo yung Final Fantasy 16 as gameplay. Ganyan. Girls, paano mananalo yun? Mag-swerve lang tayo. Paano mananalo yun? Final 16, bakit parang kasalanan ko? Hindi, pero nakakainis lang din kasi. Pero siya lang, as of now, parang siya lang nakikita kong salarin. Wala pa bang mga conspiracy theory online? Wala pa eh. Nag-try din akong magtingin. Merong isa na ang tingin din nga niya, Square Enix. Siya nag-aaral ng basta doctorate, I guess. May doctorate siya on something. Tapos pinag-aaralan nga niya mga BLs. Tapos sa Japan ata siya nag-reside. So parang ang tingin din niya, bagaman baguhan ang GMMTV sa pag-a-adapt ng franchises from different countries. Yung mali at this particular case nasa Japan pa rin, hindi sa GMMTV. Mukha naman. Kasi marami nang kumukuyog sa GMMTV eh. Sa mga tweets na nakita. Pero feeling ko fine print issue na lang din yan. Kasi I'm sure GMMTV made sure naman na sa kanila yung distribution. Kasi kanila yung product. Yeah. True. Oo, yun diba? nga. Oo. And yan? Source material lang naman yung pinagkuhanan. And pretty sure ako na meant for the international, basta worldwide release ang niyan, ang objective din talaga niyan. Bilang gano'n naman sila sa lahat ng shows nila. True. I don't know. Well, anyway. So, paano natin siya papanoorin? Alam mo, hindi ko pa. On strike muna tayo until further notice. We won't mention it muna. Oo. But sana ito na lang yung fake news, hindi yung half-day holiday. Half-day. Ganun din? Oo, may balita. Fake news daw yun. Girl. Ay, girl. Yung balitang yan. Ibang na yan. But sobrang ang bigat lang ng news today. So yun. So ever siguro, kasi kahit naman na mapakwento natin to, parang unfair naman na ibalita natin kasi wala rin namang ibang hindi na napapanood, diba? Oo. Ang dami-dami nating listeners, so hindi sila makakasabay. Yun 5. This many. This many.
Unless mabulong din sa kanila yung kwento na Oo. Tapos tayo lang What din yung if- magbubulong. Charot. What if mag-stay muna tayo sa Thailand? What if punta tayo every Friday? Ay, Saturday. wag At this tapos- wag this Saturday kasi magpapasko. Next Saturday. Well, Oo. yes. Next Saturday. So, paano i-live kung itatranslate sa inyo the entire time? Yes! Kaya ka Oo. nga namin pinag-aral ng Thai VP Oo. para doon. Funded Ano by naman di natin the- gagamitin yan? Ano naman di natin Oo, gagamitin gamitin yan? na natin. Oo. Kailangan, di ba, kung baga parang kung nag-Philippine Science ka, kailangan science course muna para may ROI. Ganito rin yun. Kaya ka namin Oo. pinag-Thai language. Kailangan Oo. namin ng ROI dito. Tingin mo, Para susunod lang pag-1 kami ng walang balik sa amin? Oo. Oh my God. Tayo dyan. But anyway, sige, pag-usapan muna natin yung episode 2 habang meron pa. Nakakaasar ha. Can I just say, kung kailan Go. gumaganda na yung storya, tsaka na Yes. Yes. Mm. Diba? My It was just God. getting good. Kung kailan nagpakita na Oo. sila ng abs sa preview at I mean, the whole shebang. exactly. Like yung wallpaper ko, oh my God. Can I just Yan na say, ba yun? Sound may na. may nag-post online ng wait Oo. lang. Nilinis niya na Nilinis poster. nila. Excuse me. Hello po sa inyong Grabe. dalawa, sir. Hello Diba? po sa inyong apat. Oo. May vacancy po ba dyan? Pwede po ba tumira? Sa gitna. Diba? Alam mo, But buti yeah. na nakita ko abs ni Tay nung fan meet. Charis. Nagpaano Yun na siya, pala diba? yun. Through the For sheer top. Oh my God. Yun na pala yun. Kasi makakanta. Mm-mm. Oo. Last chance mo na raw yun. Kasi, Anyway, okay. Episode 2, let's go. Haba meron Yeah. pa pwede pag-usapan. oo. Alam mo, Sige, sobrang na-enjoy. Oh. Sobrang na-enjoy Go. ko yung inner voice nga ni Karan, kasi yun yung wala sa yun yung wala rin sa Japanese, yung parang yung nuances ng relationship nila in the beginning mas heightened kumbaga. Kasi Oh, yeah. dito mas nasa-sense ni New yung pagka-kengkoy nga ni Tay sa thoughts niya na patay siya. Yung damang-damang patay na patay siya Yes. kay Achi, kahit na start pa lang, parang ganon. Yung from the from the pajamas, tapos yung pag-invite sa kanya sa condo, yung breakfast na well researched ang Achi mo. May question ako. Go. Kung kayo yon tapos pangit si Tay at ginagawa Ay, niya wala. yun, Hindi. Ano na yun? Bye. is it considered sweet or is it considered creepy? Nagiging creepy lang Actually, naman yan kapag hindi mo bet yung mimo. Yun na, saying the Hindi, ako kahit si Tay pa yun mismo, mawiwirdohan din naman ako. Yeah, actually. Wait, Kasi, ako lang ba, fever dream ba, pero sa Japan ba, meron bang part na para nagkaroon siya ng lagnat or something? Wala pa. Ay, iba pang episode yun. Iba pa yun. Sa yun. Yun yung hindi na natin mapapanood. Oh God. Akala ko hindi siya sa first siniksik ko na. Oo. Hindi siya sa first visit ni Adachi. Parang iniisip ko kasi shit, naulanan siya. So, nagkasakit pa siya dun sa Japan. Hindi ko na maalala. So, actually, apparently, hindi pala. Hindi pa yan, oo. Pero compressed na rin dito, 2 episodes. Ito na, compare ko na naman. Actually, oo nga, no. Ang bilis nga eh. Actually, yun nga yung medyo... Go, Ray. Yun yung medyo naging issue ko lang dito sa episode 2. Kasi parang, gets naman na medyo we're trying to compress a lot of story. And okay naman siya as a whole. Pero yung pacing medyo nakaka-whiplash lang. Kasi parang ang bilis eh. Whiplash? Ang bilis nung supposedly ako na one of them days. Na-whiplash ako kasi nga, again, hindi magandang practice. But like, compare ko pa rin talaga sa Japanese. Kasi ang gandang cliffhanger yung part na nababasa ni Adachi na sinasabi ni
ni Kurosawa na na alam mo okay lang na ganito ako, na malayo ako sa kanya, basta hinahayaan niya akong tulungan ko siya, parang gano'n, as a colleague lang, ganyan. Doon Yeah. medyo madrama pa yun eh. Dito parang ang bilis lang kasi kailangan mag-lead towards dun sa King's Game. Yeah. Sila sa sa isang episode. Although dito mas dama ko yung yung kasi nasa nadama ko yung kay Achi, mas nadama ko na parang, oh my God, may creepy stalker. Parang gano'n. Yeah, Nawala yeah. sa Japanese. Yun naman yung Actually. na-appreciate ko. Oo. Kasi parang wag nga siyang i-lead on, ganyan-ganyan. Pero lahat ng ginagawa niya, seemingly, leads him Yeah. on. Parang, well, personally, parang di man ako nabilisan. Wala akong whiplash. Or kasi nga baka hindi ko na rin maalala ang tawag dito, Si Cherry Japan. Manji. It's the COVID brain fog. So, that or Is it just that? that or signs of aging. So, Well, you're pushing. Pushing. Oo. She's Pero, pushing. yeah, ewan ko, feeling ko okay lang naman siya, at least for me. Like, hindi naman siya ganun siguro kabilis, kaya hindi ko rin siya napansin masyado. Tsaka, parang may justice din dun sa kung paano nila hinati. Kasi maganda rin yung cliffhanger nitong episode 2 eh. Same cliffhanger naman nung last. Ako kasi personally, sobrang mangiyak-ngiyak ako noon. Siyempre 2020 to, height of the pandemic. Mangiyak-ngiyak ako nung parang sumusuko na si Kurosawa na parang sige, ka na, parang gano'n. Tapos sabay nagkaroon ng si Adachi, 'di ba? Hinabol pa nga niya sa elevator, tapos in-invite niya for dinner. Oh, yeah, the elevator. Oo, yun. Oo. So parang yun yung sa akin, parang ang laking nawala. But like again, I have to remind myself na iba to, and that hindi na natin siya mapapanood. Yun din. Yun talaga. R.I.P. R.I.P. Rip in peace. Rip in peace. I'm so sorry to this woman. Ayan. Although, yung isa namang nagustuhan ko din kahit papaano dun sa medyo squeezed in na pacing is yung dalawang possible side couples mo. Yung isa hindi na possible, sure ka nang yun eh. Si best friend sa si delivery boy, di ba? Saka yung isang straight mo na side couple. Medyo at least... Nawala sa Japanese. Sinapay. At least meron na din. Nagsa-start na rin yung story nila. So, sa Japanese, no straight ko. Yeah. Maghihiwalay sila. Maghihiwalay sila. Tapos yung babae dun sa Japanese, nagkaroon ng crush si Adachi. Dito ibang babae yung si Achi iba yung naging crush ng babae. Diba parang naging lang. Kinem, parang side character, extra lang kumbaga. Parang college lang siya yun. Oo. Yung na-excite ako doon sa preview. No, but then hindi na nga natin mapapanood. Kasi outing, kasi 'di ba dapat outing ganyan. Doon ako na excite kasi doon parang something totally new na hindi ko may compare sa Japanese. Kasi walang outing sa Japanese. Wala silang outing nun. Hindi ko lang sure kung meron yun sa manga. Ang hilig talaga ni GMM TV sa parang Filipino, Star Magic parang Star Cinema kaya na. Kaya pumapatok din sa atin eh. Diba? Bakit magkakaroon ng outing? Diba? Wala lang. They had a budget. It's very Southeast Asian coded. Yung mga ganong bagay. Kailangan na i-liquidate yung team building fund nila. So, True. Meron akong question. I'll go. So, parang throughout the whole episode, parang the revolving theme is, ang tawag dito, baka hindi ka in love, you're just in love with the idea of someone parang giving you attention. Attention, So, ewan ko para sa inyo ba, like, ganun ba yun? Like, iba ba yung, kasi feeling ko, parang for me, same lang siya. Like, it comes with it. Paano ko ba siya i-explain? Parang hindi siya entirely different. Parang hindi mo siya pwedeng i-compare kasi
it comes one after the other. So, Or parang parang component ng love yung feeling na yun. Parang, kasi diba dito, parang lagi ang sinasabi na, baka ayaw mo lang, baka hindi ka lang in love, baka gusto mo lang yung may nagbibigay ng attention sa'yo. Pero iniisip na parang, di ba parang part naman yun? I mean, it's, I don't know, throwing it out. But ako, feeling ko kasi, valid naman yung ganong ano ba tawag doon? Condition? Or yun, yung feeling na yun in general. Oo. Parang for me, valid naman siya. Kasi it's possible nga na baka, for the lack of a better term, you're settling na lang. Because, kumbaga, nabibigyan ka attention eh. Parang, sasabihin mo, magsisettle na nga lang ako 40. Diba? Oo. I mean, hindi naman. Pero, magsisettle ako sa top performer for 7 years. For 7 years. Hindi, pero yun nga, nagsasettle ka dun sa idea na okay, kasi gusto ko ng taong to. Pero alam mo kasing hindi mo ma-reciprocate yun. And yung feeling of unfairness, yun lang din yung kasi hindi nga niya ma-reciprocate. Diba? Oo. I think lahat yan iniisip ni ni Achi on top of hindi niya rin kasi alam kung paano ma-in love. So parang ganito ba talaga kapag merong may in love sa akin? Parang bibigyan ka ba ng attention ganyan? Kasi di ba sabi nga niya meron siya line na parang I never had someone give me this much. So hindi natin alam kung paano. Yeah, hindi tayo nag-class. Oo. So yun nga. So parang feel ko, in fairness, consistent naman with the Japanese na parang kumbaga pagiging virgin ni is hindi lang yung physical sexually na hymen. Charot kasi wala siyang hymen. But also nga when it comes to to love, as in romantic love. So part yan ng kanyang coming of age at 30. Kasi wala rin naman talaga siyang idea. Oo, pero ganyan talaga si Adachi. Matandang papansin kasi yun. So she's 30. But sobrang ang galing din nung pag-process ng thoughts ni New. Ang natutuwa ako. Sobrang na-differentiate ni Tay sa New yung characters nila dun sa live action. And yun na-appreciate ko. Oo. Totoo. And sadly, we won't see any more of that. Oo. Konting katahimikan. Oo. Para sa Cherry Magic. Hindi po namin siya ilulubog. Nilubog ng Japan. For us. Nilubog ng Axis pa. Axis ba sila? Ay, hindi ko alam. Kasi allied ang US. I should know. As a matanda papansin who lived through the Second World War. Charot. And the first. And diba, zero. Meron kang meron kang repatriation as a comfort woman. Di ba merong mga binigay na? Ako yung nagpa-repatriate. Ako yung sumugod doon. Parang, hoy, mga apo ko. Oo. My God. So kayo, parang pag may nagbibigay sa inyo ng attention, hindi kayo may in love? Di ba sa nagbibigay? Kung medyo creepy. Na-appreciate ko yung binibigay na attention sa akin if it's someone na medyo interested ako. Di ba normal yun? Oo. Yeah. Totoo naman. Oo. Paano pag love bombing na? Di ba love bombing yung ginagawa ni Medyo love bombing na. Na? Oo. Alam na yung breakfast, alam mo yung favorite breakfast food mo, tapos ihahain. Right? Oh my God. Yung size ng pajama mo na, by the way, merch. Ginawa na ba nilang merch? I'm sure, itsura no? Oo. Mukha naman. Pag ginawa nila, bibili talaga ako. Like, gusto ko siya. Yun, saka yung payong. Yung payong. Nawiwirdohan lang ako dun sa art style. Na-weirdohan sa art style. Parang, what the fuck is that? Tenga pala niya yung with the mole. Oo, para siyang yung deconstruction art style na ginawa sa merch ng vice versa. Oo, parang yun. Ang pangit din nun. So,
Parang sobrang abstract na parang, hello, masa yung target mo, tapos biglang yung merch mo, parang Picasso. Check na lang natin kung magkano nila ilalabas, tapos kung pangit, pagawa na lang tayo sa Shopee. Baka nga meron na by the time na lumabas. Oo. 2-5 baht siguro. Ganyan. Marami naman pero ba't kayong pambahay. ganun? Ba't kayong ganun pajama? Oo. Yeah. Tsaka ang lakas makayaman. Parang, oh my God. Oh, diba? Kahit sa pantulog lang, magmukha ka mayaman. Go na. Even yung condo ni Karan parang ang tawag dito. Service residence yan, te. Hindi yan condo. Oo. Walang sinabi yung kay Kurosawa. Wala. Right, exactly. Girl. Oo. Parang penthouse suite pa ngayon. Ay, hindi. May kasama pala siya. May malaki. True. Pero Yun. Service residence. Diba? Sana all. Yung service residence ka, tapos lugaw lang yung iyahain mo dun sa sa umaga. Oo. Kung yun naman yung favorite daw, sige na. Ang cute nga. Ang cute naman. Oo. And to be fair, like, episode 2 na to, pero grabe pa rin yung tili ko. Like, kung naririnig ako ng kapitbahay ko, i-report talaga ako. I think naririnig ka nung pabrika ng Summit. Oo. Sabi niya, inonood naman yung bakla ng Cherry Magic. Alam niya, no? Specific na Cherry Magic yung pinapanood. Naku, episode 2, part 2 na siya, ganyan. Si bakla din yung nakapo na sa Summit. Oo. Sabi, para siya nakasakay sa roller coaster. Yung tili ko talaga para... Oo. Well, malala naman nga kasi yung pampakilig ng Cherry Magic. I love it kapag nananadya si New na natabihan, no? Actually. Oo. Kasi nga, kailangan kunin yung thoughts and prayers. And can I just say, parang medyo matagal yung Samgyu Nikon, yung Yakiniku nila kasi ang liit nung lutuan. Diba? Tawan-tawa ako, isang piraso lang pwede mong ilagay. Parang ganyan kalaki lang, like ipapatong mo lang doon sa Tapos parang, talaga ba? Kaya lumipat sila doon sa sa inuman ng Oo. Can I just say, ang saya nung parang ganong King's Cup. Gusto ko ng ganong King's Cup. Kasi, yung King's Cup na alam ko, as in legit nakakabobo. Kaya malalasing ka talaga. Like, oo. Diba? Never playing that again. Why, VP? Why, VP? What happened? The things you've drank from the cup. Ay, oo. Oh my God. Diba? Yeah. Worst. Diba? Hindi mo pa natatry ang sinigang mix, ang tawag dito, tubig sa swimming pool. Oh my God. Okay naman ako sa adventures naman sa flavors, pero wag naman yung doon tayo sa sanitary pa rin. Hindi, pero alam mo Rai, 'di ba? Yung kung paano yung King's Cup or hindi? Hindi mo siya King's Cup. Iba ba yung sa parang basically may cards kasi yon, tapos bawat cards may rules, etc. And then meron din doon isang part na parang gagawa kayo ng isang drink, so isang baso siya, you can put anything there. Tapos kung sino yung makakabunot ng, I forgot kung ano yung mabubunot niya or something. Yung pang-apat na king. So yung first 3 na makakabunot ng king na card, maglalagay sila yung sa baso yun. Oo. Pag nabunot mo yung pang-apat na king, iinumin mo yun kung ano man yun sa baso na yun. So, diba? Imagine kung may yun, semento. Girl, inumin mo talaga to. Wag naman yung ganon. Semento? Akala ko tumigil ka sa semen. Well, o pa pala. Not that kind of party, right? Malay ko ba? Pwede naman. Hindi siya rhymes with jukake. Yung pagkain sa marugame? Oh yeah, love it. My favorite. I know. Ayun. So, hindi natin malalaman next week kung ano mangyari sa Cherry Magic. So, hanggang sa malalaman in 2 days. Or kung malalaman namin, let's see. Balitaan namin kayo.
Bahala na. Punta naman tayo sa susunod natin nagbabagang baklita. Ang Last Twilight episode 6 na grabe din yung feelings ko sa episode na to. Gusto kong manakal ng August. That's your kink. Ika nga nila, let people live. Sabi sa akin. So for this, I won't. Ang ganda though. I love this episode. Galing. Oo, ang galing. Ang galing ng writing in fairness na episode na to. Ang galing ni Jimmy. Yun din. Mapupunta tayo dyan. Pero doon muna ako sa writing. Kasi ang galing ang galing nung paggamit niya kay August talaga as an instrument of pity. Na from the start, yun na yung objective ni yun na yung objective ni August na just to be pitiful of Day, kasi kaya siya pumunta because na late siya. Sure, kailangan may valid mag-apologize. reason. Oo, so yun na yung base mo, di ba? Yun na yung umpisa mo kagad. So parang ang galing na everything that he did leading up to that monologue ni Jimmy sa dulo. Galing. Great. Pero sa mata kasi ni Jimmy, kaya ako kay Jimmy naman. Sa mata kasi ni Jimmy, parang hindi yung pity only came by the end Kasi all throughout, yung talagang selos niya yung yung nagdala. Yun yung magnified Oo. But I guess forte nga rin niya kasi magmukhang masungit. Tapos nandilisik yung mata. Tapos, yung talaga, yung itsura talaga yung para mangangain. Oo. Diba? Not in the cannibal way. Not even that. Not in the sexual way. Oo, pero sobrang hindi siya nung umpisa hindi lang siya galit. The galit din came bandang dulo. Pero alam mo parang basta may irita din, may irita kasi parang for Mock inconvenient yun na parang he's trying to figure out his feelings tapos may kontrabida na kagad hindi pa nga siya sure kung gusto niya si Day o hindi. Which kind of maybe parang emphasizes it more. 75% sure na meron. Oo, yun nga. But like, hindi fully. Ano pangalan? Day? Day. Alam mo kung ano pangalan ng kapatid? Ano pangalan ng kapatid? Hindi. Night. Daydem. Akala ko Daydem. Day as in D-A-Y. My not binary sisters. They and them. Okay. Day and night. Day. So yun. All throughout. Ayun. Ano yung sasabihin mo? Yun. Parang feeling ko naman, alam na niya, kinoconsider na niya. Kaya nga diba nandun si Pojay para medyo i-push yun yung idea na yun sa kanya. Pero, finifigure out pa lang din niya na sure lang naman niya nung dulo na kaya siya bumalik with the sunflower. Oo, yun. Kasi pa nga siya, nag-videoke pa nga. Nag-videoke pa siya. Naging background muna siya ng videoke. Tawa talaga ako noon. Kasi parang, nandun lang siya, bumalik siya sa bridge kung saan sila nag-date episode before. Tapos nakatayo lang siya doon. Tapos background lang siya. Tapos mag-isa lang siya. Tapos parang talaga kulang na lang lumabas. Lyrics ng bakit nga ba mahal kita by Rosalía. Kasi biglang magpapan sa gilid na may couple doon na tinitignan niya with like this inggit look na videoke. Pang videoke background talaga siya. Kung ako na lang sana. Mga ganon. I swear. Kaya tawang-tawa ako na balik sobrang, yun nga, props kay Jimmy kasi din talaga. Again. Galing nung arte niya. Sulit na sulit ang workshop. But also yung yung halik. I think medyo nag-work kasi yung style niya, Leif, dun sa vice versa. Parang yun yung mukhang mangangain. Kasi yung halik niya ganun, tuka. Tas, basta yung parang may force, parang naawa ako sa labi ni C kasi parang sakit nun. Ganun ka-awkward dati. Tapos ngayon, ang galing kasi, medyo may lambot. Pero yung atake niya kasi, since bulag nga supposedly si
Sisi. Ito pala yung may bulag. Parang, okay. Oo. Siya pa rin yung siya pa rin yung susungkab. Tapos parang yung reaction ni Day, sobrang gulat pa rin. So parang nasaktan pa rin siya. Pero parang hindi naman. Kasi nga bulag lang siya. Saka may gigil May gigil dito kasi yun nga, galing dun sa angry monologue niya yung bago mag-kiss. Yun talaga yung mga masasarap. Charing. Alam mo, yung may gigil. Yung galing sa awa. Kaya nga nung kinis niya na din si Day, talagang sabi ko doon, grabe si Jamie sa episode na to. As in, lahat ng in-improve niya sa acting. Oo, nadala niya yung buong episode na to. Nainis nga ako kay C kasi siya yung naging, alam mo yun, yung textbook teleserye character na pinag-aagawan. Kasi nga ganun yung na parang clueless pa siya. Na hindi alam na kasi literally clueless siya. Well, yeah, kasi blind to the, Oo. Bulag din siya doon sa feelings ni Mock, di ba? Di ba hindi siya makakita, di ba? But he's also figuratively blind doon sa feelings ni Mock. Kasi, taray, deep shit naman pala tong GMMTV. Girl, alam mo, sir, in fairness dito sa Last Twilight talaga. Oo. Like, but also kasi medyo, di ba nga established din kasi na parang gusto nga niya si August. And yun nga, sabi mo nga, the way na nireciprocate ni August, yung knowledge of, na gusto siya ni Day, out of pity pa rin. Kasi actually sila yung unang naghalikan dito nga, di ba? Oo. Na nag-tweet pa si Mark Paquin. Siya si Knight, by the way. Nag-tweet si Mark Paquin na, haba ng buhok ni Day, 2 sa isang episode. Di ba? Oo. Dalawang ang pogi ni August. Actually. Parang ang sarap na drag name. I mean, surname yung Paquin. Well, pwede actually. Oo. Tas ka rin, Thai queen ka rin, pero ang pangalan mo, Watchaan. Ang ganda. Pwede. Kung di ka ba naman mapansin ng Wow Presents Plus niya, hindi ka alam. Bilang paparating na yung season 3 ng Drag Race Thailand. Oo. Ang bakla. Are we? Sa baklang papansin. Ay, correction, matandang mapansin. Matanda. Yeah. Nga pala. Kaya sobrang basta ang lalo na yun, sobrang mangiyak-ngiyak na ako nung part na yun. Although napaka-cheesy pa rin when you really think about it. Kasi yung angulo, parang kunyari ito si Jim, ako si Jimmy. Ako si Jimmy. Malay mo kaya ang mata. Tapos maghahalikan sila sa harap, gano'n. Tapos di mo makita. Tapos pag separate nilang gano'n, makita mo si Jimmy na nalilisag yung gano'n. Oo. Biglang, nakita niya. Ay, shelosh. Tapos sabay, syempre slow-mo nung paglaglag nung sunflower. Nung sunflower. Oo. Tapos syempre nandun lang siya sa likod habang sinasabi ni August na parang, I don't love you that way. Parang ganon. Tapos let's go, Sam Smith. My God. Oo. Tapos syempre lalong nagalit si Jamie nun. Parang, go. Ginaganon. Inaambahan niya naman. I can't do that. I'm gay kasi. So, you. Hindi kasi saka feeling ko kaya din nagalit mas lalo si Mock kasi 'di ba nung una nagparaya ka na eh. Nagparaya ka na eh kasi nung una si August yung lumapit kay Day para halikan siya eh. Tapos doon medyo natanggap mo na. Nung pangalawang beses kasi si Day na yung lumapit like nung naghiwalay na sila after ng kiss like magkalayo na ulit yung mukha nila. Ito na yung confirmatory kiss dapat. Pang-confirm na dapat ni Day. So, kinuha niya ulit yung ulo ni August para halikan. Pero doon, parang naramdaman na niya na hindi talaga, na may konting pandidiri pa nga yung body language niya. So, parang, tangina nito. So, talagang pinaasa mo lang siya, tapos ganyan. So, may kasamang galit na din as a caretaker. Ganun. Ni Day. Speaking of caretaking, but yung details nga nung previous episodes na si Jimmy sobrang aware sa environment niya habang inaalagaan siya.
Ay, Akala ko sabihin mo, speaking of caretaking. I need one. I need one. I need one pretty soon. Kaya nakaka-cancel eh. Oo nga. Sorry. It was there. Okay. Kailangan. It had to be said. Giveaway. Oo, masyadong madali. Too easy. Sorry. So yun nga with guiding si Day sa parang malingat lang na alam niya kung sino ihahawi, ganun kung paano itatabi si si Day sa mga obstruction sa daan. Tapos yun nga i-compare mo kung how, 'di ba iniwan nga ni Mok si Day dun sa birthday pala niya. Na also by the way, mamaya na yun. Anyway, tapos 'di ba the way na napaka-careless kumbaga. But like, hindi rin naman sinasadya ni August. Kung gaano siya careless sa pag-alalay kay Day. Kasi obviously hindi nga niya iniisip masyado yung si Day as a person, but yun na nga as parang out of pity lang, but like without care. But also since birthday nga ni Day, natawa ako dun sa banderitas. Kasi di ba happy birthday ni Day. Tapos happy birthday lang yung nakalagay. Kasi syempre nga naman. Tapos yung Day nakahiwalay. Oo. Happy birthday. Parang 3 words. Ako din naman siguro nasira niya yung drama sa akin. It was just very smart of the PD. Actually. Kasi English eh. Very happy birthday. But also naiyak nga ako nung akala ko yun na nga yung yun na yung cliffhanger eh, na parang marireciprocate na ba yung feelings ni Mok. Yung inaano siya, yung anong kulay na suot mo, inaalam niya. Tapos binigay niya yung paborito niyang pabango kay kay Mok. Tapos hinawakan niya yung dede niya ni Jimmy ganun. Kasi nga bulag siya. Anong texture? O yung tagal nun kasi medyo nilatag talaga yon. Tapos cut to biglang surprise party na alam mo inandaton lahat ni August para sa'yo. Oo. Tapos kasi doon before siya nagparaya. That, diba? Doon siya nagparaya. Kasi nung tinanong pa siya ni Day, feeling ko doon nga medyo nakakatunog na si Day. Sabi niya, may pupuntahan tayo mamaya ganyan, parang sa birthday mo. Tapos, day off mo yon, day off ni Mok doon, di ba? Yung birthday ni Day. So parang sabi niya, so pupunta ka as what? Feeling ko fishing na pupunta ka as friend or as caretaker. Kasi nga, day off mo, so wag ka magtrabaho, parang gano'n. Tapos pagdating doon, sinabi ni Jimmy na, pumunta ako bilang matchmaker. Parang, alo. Momo mo. Ayun, doon ako medyo na weak. Actually, same din naman. But like, since wala na nga yung Cherry Magic by this weekend. So, ito na talaga yung sa akin. Oo. Kailangan ko na siyang panoorin. Alam mo, go. Swear. Go. Kung nagustuhan mo yung I'm gonna say 1,000 stars. But like... Hindi eh. Hindi ko alam kung may ganito na ka-drama. Napanood mo ba yung Moonlight Chicken? Kasi mas yun mas malapit. Kasi heavy drama. Medyo heavy drama. Itong Last Twilight, medyo heavy drama. But very star cinema pa rin siya. Parang Hello, Love, Goodbye. Gano'n ka heavy. Oo, actually. Shit, Mari. Ayan, grounded ka siya per life. Oo. Ayan. Sabi sa'yo, huwag ka gagalaw eh. Ayan, okay. May nakatutok sa akin talaga eh. Sorry. Yes, more like Moonlight Chicken nga. Parang Hello, Love, Goodbye sa bigat. Shit. Sige. Tapos, speaking of like comparing it to other series, yung pagkakagawa nito, I mean, yung direction, yung writing, medyo similar din siya kung paano maglatag si My School President.
or na-compare ko kasi parang it was also the last like super good one sa GMMTV. But ang galing kasi alam niya yung cliches, alam niya yung tropes na paglalaroan niya. Ipe-present niya sa'yo differently. Pero kung saan siya kumbaga what they're good at, they keep at it lang. So, mas ang galing ng Ano everything. talaga siya, cheesy talaga siya. Pero alam ko naman na mahilig ka sa keso and other things. Oo. Hindi Kahit ako pwede. lactose intolerant. Kahit na hindi ka pwede. Kakagatin mo yung keso. Oo. Kasi inang GMMTV. Ay, sorry. So, habang inaantay yung Cherry Magic, mag-catch up ka na sa Last Twilight. Kasi ganda. Actually, out of everything sa lineup, the best. Ayan. Okay, so tingnan natin next week kasi medyo na din eh. Hindi naman mawawala yung Last Twilight. Makikita talaga natin siya next week. Oo. Ayun naman. Sure naman yun kasi kanila yan. Sana no? Sana naman makatanggalan nyo pa kami. Yung next naman natin, ang Cooking Crush episode 4 na crush kita, okay lang. Alam mo, episode 1, hindi ako masyadong convinced. Episode 2, nagandahan ako. Episode 3, Episode 4, nagandahan ako ulit. Parang ito yung... Kasi, kasi yan yung... Ito dapat, parang feeling ko ito dapat kung paano ginawa yung Cooking Crush. Kung consistent siya, yung style ng episode 4, dun sa first 3, nagustuhan ko siya from the beginning. Feel ko nakatulong yung kasi onakay ka pa mula sa Beluca. Pwede din. So, hindi, pero ang ayos kasi, 'di ba yung cold open pa lang na dumating si Prem. Tapos si Ten yung para nakatitig lang kay Prem na biglang gandang-ganda siya. 'Di ba? Na-realize niyang crush niya yung tao. Parang ang ganda ng ganung pacing with the graphics, with the music, parang yan dapat yung packaging, yung that moment na yun. Tapos, very cute nga. Oo, tama naman. Agree. Tapos? Tapos, yung mga sumunod pa na ibang pakilig, hindi lang sa kanila, but yung kay Fire sa kay Dai din. Alam mo, sila pa rin talaga for me. Sila pa rin yung angat na angat. Favorite ng writers, no? Kasi nag-confession na umabot na rin sila sa confession na parang amidst all the pagkakengkoy and bakit ka nga ba intermedita. Bakit ka nga ba pakialamero sa buhay ko, lahat-lahat na lang. Tapos parang ba't ka lagi nandyan? Ayan ang love bombing ko totoosin din, di ba? Tapos nilinahin niya na ay kasi gusto kita, parang ganun. Ang saya nun makita na kapag yung isang character na OA sa pagkakengkoy, biglang bibigyan mo ng moment na ganun kaseryoso. Wala. Daman-dama mo. Parang oo, kasi biglang, yun talaga feeling mo ang vulnerable niya nung moment na yun eh. Diba? Ang galing. Yes. So, my God. Ganyan talaga pa mga funny gays. Charot. Pag naging seryoso. Pero ang iba na. Charot. Pero ang fun nga. Ang fun ng ay, iba pa yun. Iba pa. So, pero ang ganda-ganda nga ng episode 4 ng Cooking Crush kasi parang it felt like ito na yung na-realize na ni Cooking Crush kung ano siya. Parang ganon. But also, it's ako parang naihahambing ko pa siya sa Glee. It's like a good episode of Glee. For me. Kasi nagkaroon din ng may mga bully din dito, Leif. Parang Cheerios. Parang ganong klase. Medyo, on the campy comedy side. Nagkaroon din sila ng parang story, kumbaga. Kasi diba, kung sa My School President, nagkaroon sila ng Battle of the Bands. Ito, parang nagkaroon sila ng drive to improve their cooking. Kasi sasali sila dun sa competition. TV kung saan, yung nananalong chef, na napakagwapo, by the way, na pinagsaselosa ni Off. Kasi nanood ka bang The Gifted, Leif? Yeah. Yan, si Victor, isa sa mga teacher doon. Ay! Siya yung chef dito sa Cooking Crush. Pogi nun. Ilang episode na to?
4. Okay. Let me Marami catch kang up. hahabulin. At ano lang to, si Han, bobohan. Bobohan lang siya. Pwede mo siya i-background. Damn. Parang in between, after 2 episode ng Last Twilight, mag-isang cooking crush ka para lang banlaw. Pangbanlaw. Oo. Agree. But yes, ano lang, actually medyo simplehan lang. Even yung ano ba nangyari kina Off sa akin na ganito, nag-date sila tapos parang hindi nagustuhan nga ni Off yung umpisa nung date kasi nga patay na patay si Gun dun sa chef. dun sa gwapong chef. I mean, same. Girl, same. Kakalimutan ko yung date ko kung may ganun. Why wouldn't I be? Charing. Oo. Tapos yung best parts lang naman ng date nila nung pauwi na sila, 'di ba? Saka nung nung kumain sila round 2. Nakakatawa yung sa motel sila kumain kasi legit yun. It's giving valid. sogo. It's very valid. It's giving pansit sa sogo, ganon. Sa mahal kita drive-in and restaurant. Yeah, yun yung best pansit. Pero marami dito, di ba? Oo. Yeah, you should know. Because no pandemic. May nagde-deliver sila dati nung pandemic. Diba? So yun yung ginawa nila. Ha? Sabi nila, oo. But yung ang sweet nila doon. So doon ko sila na-appreciate. And yun nga, ano bang, ang bubog kasi ni Kevin, bakit daw kasi ganun daw ganito uli, yung nila, yung show nila. Actually, bubog mo rin yung VP eh. But like they're just being on brand for me. Hindi, I mean, yun nga, kasi yun na yung brand nila. So parang, medyo naghahanap ka ng something. Kasi after Theory of Love, saka Not Me, di ba, parang you'd want to see Off-Gun na mas ganon. Yung hindi yung makikita mo elsewhere. Pero dito, nakigets ko na. Okay na yun kaysa mag-disband yung couple. Diba? Tapos mawala sa GMMTV yung isa. Tapos Diba? Okay tapos yung pillar status nyo, mawawala. Oo. Or yung isa na ginawa ng fan merch lahat, pero yung sa kanila magkahiwalay yung pamaypay nila. kasi hindi na magpa-fan meet yung isa. Yung actually, isa, pupunta nga. Parang, alam mo kung mag-isa ka lang, parang... Na yung yung kasama niya merong pa butt exposure doon sa parang sa movie. But also anong gagawin mo doon? Hindi ka na bakla doon. Actually, straight hindi ka rin humarap. Hindi ka rin humarap. Diba? Alam mo, gusto kong like in this lifetime, gusto ko malaman kung ano yung pinag-awayan ni Tay tsaka ni New. Like, diba? Gusto ko malaman kung ano pinag-awayan ni Bright at saka ni Win. Tapos, gusto ko malaman kung ano pinag-awayan ng... I mean, bakit nawala? Ang pinaka-obvious nga na alitan out of all those na minention mo is yung huli. Yeah. Yung pinaka-obvious na Right. Oo, kasi yung diba nag-birthday si Nanon lately. Tapos, nag-greet si Om sa IG story. Tapos may mga nagtitweet na, hala, hindi ni-restory ni Nanon yung greeting. Hello! Yung mga Polka, ilang taon din kaming ganon. Oo. So like... Diba? First birthday lang ba ito na hindi ni-repost? So, nagpakitan. Oo. First birthday. So, habang nasa GMMTV pa silang dalawa, there's hope. Yeah, exactly. Alam mo, Actually. Tama naman yun. Yung isa kasi wala na yung... Isa lang? Dalawa? Hindi, dalawa. Pero yung isa, hindi nag-awa yung isa. Talaga umalis lang talaga. May iba siyang sa buhay. Oo, ganun talaga. Endeavor. Endeavor. Yun. So, yeah. But ako, sobrang love ko to. Gusto ko kayong crush. It's a nice banlaw nga from Last Twilight. And I always love a comedy yan. Oo. Ako nagustuhan ko na siya. Parang medyo nag-solidify na siya na okay, kung ganito siya moving forward, gets ko na. Finally. Oo.
Ang cute. Kasi ang cute. Tapos, yung Sunday nga, di ba, coming from Beluca, tapos nag-Cherry Magic. Nung Sunday, since kakalipat ko lang ulit dito sa room ko, sa TV ko siya pinanood kasi na-set up ko na yung TV ko. So, kaya ko nang mahiga maupo sa kama tapos manood sa TV para mas ma-appreciate ko rin yung visuals. In fairness nga, ang perfect niya sa ganong scenario. Like, yung talagang mag-relax ka na lang tapos nagdi-decompress ka na ng Sunday. Medyo kaya siya nilagay sa Sunday. Pang decompress. Oo. Kasi bubugbugin ka muna ng emosyon ng Last Twilight. Tapos medyo kikiligin ka sa Cherry Magic. Pagod na lahat ng emosyon mo. Ito isihan lang din nga talaga. Actually, it's the perfect It's the perfect what's that? Okay, kaya mo yan. Panuldoc. Panghimagas. Panghimagas. But yeah, yun. Basta maganda na. So yun. Anyway, moving on sa last natin. She out-ponyoed me. But yeah. The QC Valley Girl came out. QC. Valley Girl. Two things that you never want to hear together, no? QC and Valley Girl. Parang doesn't exist. Anyway, ayan, ang last natin nagbabagang maklita, ang Boys Like Boys episode 9 na, alam mo, retreat na lang talaga siya. Alam mo, pero ang ganda. No, hindi naman retreat yung objective kung tutuusin eh. So, ganito yung nangyari. Para sa mga nakikinig nating shippers na isa. So, yung nangyari dito sa episode 9, very similar dun sa Sparks Camp na parang mga bakla, last day nyo na. So, ito, alak, ganyan, do what you want, parang ganon. But also, ang binigay na task sa kanila dito, parang sabihin mo sa crush mo yung final message mo. Pero hindi mo sasabihin yung yung pangalan. Or may choice ka to not mention kung sino. Tapos yung mga final messages nila, talaga, although kahit na diba, kahit na skewing to one person, nagiging message about friendship. Oo, nagiging for everybody. Oo, tas also kino-comfort nila kasi kunyari parang sawi ka dun sa taong nag-iwan ka ng message, i-comfort ka nila. So, ang dami nag-iiyakan dito. Tapos, sobrang naging retreat talaga siya, which is okay lang. Lasing sila, pero nag-iiyakan sila. Very retreat. Can't relate. Parang nung huling weekend. Parang just a few weeks ago. Oo. Parang ganun, pero like marami silang ganun, sabay-sabay na nag-iiyakan. Midsommar. Charing. Hindi sila sabayang in unison, pero nakakaloka. Ikaw ba, VP, gusto mo ba yung ganong retreat or mas gusto mo yung parang retreat or yung hindi, ito naman, medyo mas na-appreciate ko siya ng konti. Kasi parang at least dito kasi medyo nakita mo talaga yung bond nila eh. Like yung comparison with Sparks Camp, kasi Sparks Camp kind of felt a little bit more competitive talaga. Ito kasi magkakasama sila the entire time sa bahay, like literally fending for themselves for the show. 'Di ba? So nakita mo naman yung growth nila. Na-appreciate ko naman, especially nga yung messages nila na kahit na medyo friendship skewing na, nag-gets ko kasi like if you put yourself in that position, medyo yun din yung mararamdaman mo eh, na syempre sad lang kasi most of them didn't end up with, liking somebody na mutual. Oo. So talagang mas ma-friendship skew ka. Kaya sila umiiyak. So, wait. In the spirit of comparison, pag pinanood ko ba tong episode na to, kailangan ko bang panoorin muna yung previous episode para ma-appreciate ko siya? For me, yes. Kung may primer, kahit primer man lang, malaman mo lang kung paano yung kumbaga yung web, kung paano na-weave yung web, kung sino may gusto kay kanino,
Parang ganon. Actually, kahit episode 1 lang, makilala mo lang sila. Or 1 and 2. 2 kasi dumating yun. So same lang siya ng Sparks Camp. Medyo halo sila ng mechanics ng Hisman at Sparks. Kasi parang yung Sparks Camp, parang yun lang yung papanoorin mo. Yung pool, tapos finale, tapos gets mo pa din yung parang kung bakit. Kasi ako hindi. Bato kasi nga may moment sila sa bahay. May moment sila sa bahay. At least yun nga, kailangan ko talagang panoorin yung... Oo. Diba? Medyo mas solid. May solid dapat yung context mo. Yeah. Para ma-appreciate mo siya. Pwede mo na siya i-background. Kasi nga, pwede mo nga i-picture-in-picture with subtitles ang Gagaulala. Gagaulala. Oo. In fairness sa Gagaulala, buhay pa din siya, no? Like parang... Uy, alam mo! In fairness sa Gagaulala, sila yung consistent din na may releases na maayos. Oo. Ganun talaga pag Little Monsters. Charing. Tapos co-produced to ng Gagaulala. Original show nila to. Kasama ang Jack and one karaoke app and Smule? Wow? Hindi, Chinese Taiwanese. Wow? Taiwanese. Tapos pati rin ata tourism board ng parang nakita ko yung logo ng Taiwan. Na Taiwan? Oo. In fairness kasi the places din na pinupuntahan nila dito in fairness. Like legal ba ang same-sex? Legal, di ba? Yes. Yeah. Yes. That's Taiwan. Actually. That's Taiwan. Diba? Iba yan. Wait, speaking of, parang kanina nabasa ko si Thailand is parang edging closer. If that's her kink. Why not? Na magkaroon same-sex marriage, diba? Up for elimination sa parliament. Magle-lip sync na siya sa parliament. Oo, up for your liberation daw. Lip sync for your legacy na to. Correct. At hindi Buti pa sila, no? Buti pa sila. Well, kasi we have like, I don't know. Meron tayong mga representative na for someone na ang surname ay opposite ng ang tawag dito. It's ironic. Yeah, the irony. Diba? My God. Oo, I swear. This country. Yun ang matandang papansin. Alam mo, yes. Let's put proper context into that. Yes. Oo. But yes, yun naman. Ang ganda ng yung direction ng last episode walo. Penultimate. Yung isa yung last yung nalatagan na ng feelings kung magma-match ba. Na parang isa lang naman yung magma-match. Seko, ano yung penultimate? Bobo. Yun yung ballpen na may 4 na kulay. May entry siya. She has entry. Taray. Nakalipat na kasi. So, bumabalik na yung brain cells. Kahit hindi pa siya bumabalik na. Dalawa sila. But yun nga, alam mo, it's worth then the watch. Ano mo papanoorin, but like, eto, siguro kung gusto mo lang ng ng reality, magandang And Lord knows I'm so delusional. So you need a bit of reality. She needs a lot. Huge dose. I am a lot. Maya, yun yung nangyari. But like, yun nga, ang pinakamaraming iyak dito, si Bobo. Bobo na iyak pa. Grabe. Ay, sorry. Pero actually, mapansinin ko nga sana si Bobo kasi parang okay, nag-gets ko na yung character mo. Character talaga. Hindi ko siya yung pinaka-fulfilled. Kaya rin siya yung pinakamaraming iyak. Well, fulfilled sa friendships, not exactly sa sa romance. Not exactly dick and heart, ganun.
kasi magigets mo na finally kung bakit sobrang closed off niya sa people because he's not used to having friends. Gay friends pa nga, 'di ba, specifically. Siya sa si So, Guan Yu. Pareha sila. si Guan Yu kasi puro puro mga matatanda Puro kasi matatanda yung papansin tinuturuan yung niya. ano niya, clientele niya. Clientele niya. So, Ano siya, din, yoga wala instructor siya. for geriatrics. Actually, mas Oo. fitness coach for Fitness uh, coach. For geriatrics. Geriatrics and not geriatric Twitter kasi ibang age bracket yun. ibang age bracket. So, yung tunay na nasa mga home for the aged, yung tinuturuan ni Guan Yu, ganon. Oo. Ang ganda rin nung reveal nung careers nila. Kasi hindi mo aakalain sa itsura niya. Parang, ay, yun pala yung ano niya, yung work niya. Oo. But yes, yan. Sana magkaroon ng Sparks Camp na gano'n. I mean, alam mo kung merong season 2, may hope. Kung may season 2. Oo. Okay. Depende din eh. Depende sa cast. Hindi, pero ano din, kung yung format niya talaga is parang his man or parang kung boys like boys. Oo. Kung ang maganda drag kasi din, bago ang endearing mechanics, dapat yung Sparks Camp din. Actually, no? Oh my God. Dapat kailangan na yung nag-glow up, malala, I swear. Oo. Diba? Huwag na lang gawing camp, Sparks, I don't know, like... House. Apartment. Diba? Pwede naman yung nag-work dito sa Boys Like Boys kasi nasa camp din sila. Ay sorry, retreat house. Asa retreat house sila? So baka dapat nga dito retreat na lang din yung Sparks Camp, no? As in legit pupunta sila sa I don't know, Mary Hill sa Antipolo, gano'n. Sa Antipolo. Tapos gagawin nila yung episode sa loob ng seminaryo. Tapos may isang episode na pipikit sila, tapos imaginein mo yung parents mo patay na. Di ba ganun yung retreat? May palaka letter. Pwede ganun, oo. Tapos may open forum pagkatapos. Yung umiiyak na lahat ng mga kaklase mo, tapos ikaw hindi pa rin umiiyak. Parang, doon mo na naman, there must be something wrong with me. Am I detached? Am I the problem? You are. The answer is you are. Yes. The answer is yes. Ayan, but maybe factor nga din for Boys Like Boys is una, yung activities talagang geared towards coupling them up kahit wala ka munang established couples. Parang pagpapari-parisin muna kayo as in literally whatever goes. And wala ba mga sobrang walang kwentang shit na twist na parang what the fuck is happening bigla? Meron actually, but like hindi it makes sense. I mean, it doesn't din. Hindi rin masyado. Pero isa lang naman. Oo. Parang naging lang siya. Oo, parang naging plot driver. Pinakabubog ko talaga yung parang, okay, nanalo kayo, pero hindi kayo magde-date. Parang, what the hell? Akala ko ba competition to? Ba't ba ako naging, ba't ka ba naging competitive, no? Oo, diba? Parang, ano ba nangyayari dito? Reward. Saka dito, sa Boys Like Boys, yun nga, halos lahat may opportunity na mag one-on-one date. Tapos may group activities pa rin. Pero at the end of the day, talagang ang goal niya is magparamdam ka dun sa gusto mo. Which I think dapat talaga ganun. Kasi parang it makes sense kasi nakikilala mo. I mean, well, bahala sila. I mean, wala man ako alam dun sa Sparks Camp talaga kung, diba? Mukha naman nagmamarehan na sila ngayon. So, all's well in Oo, diba? Ends well. But yun nga, Fico, importante din nga talaga yung moments na wala doon sa games or doon sa competition. Kasi nga, doon mo makikita talaga yung natural na pag-develop ng chemistry kung meron man. Hindi siya forced like doon sa Sparks in particular na kapag nanalo ka, pipiliin mo pa siya tapos doon mo pa malalaman kung meron something. Tapos hindi pala kayo magde-date. Parang ano ba nangyayari dito? Oo. Or diba, tas kung walay man lang yun, di parang, oh my God, ang dami mong sinayang na steps, tas wala rin pala. Exactly. Kakatuloy yan, hindi naman talaga nag-date dun sa
Alam mo, ang ganda ng careers nilang lahat. Can I just say, sa Sparks Camp. Yun naman. Bawi! Itawid. Itawid! She's not getting canceled today. Kumbaga, nakita niya na may paparating na ambulansya. Tapos parang sabi niya, banaayin mo yan natin yan. Baga tayo tumawid. But yes, ako love ko ang in fairness, ang Boys Like Boys shoes. And lahat actually, I mean, medyo may what if gawa sila na parang all gay na Survivor? Alam mo, no? Would love that. Would be great. Di ba parang ganun yung Sparks Camp nga? Kasi nga, di ba parang immunity challenges. Hindi I mean, gusto ko talaga like yung, ano mo yun, the Survivor feels. Hindi yung... with elimination. Vote out. May tribal council. Di ba? Tapos kasali naman si Carl bilang competitive yon. So. Di ba nanalo yun? Ay, hindi. Siyempre siya yung mauna mag-vote out kung siya, kung bida-bida siya sa umpisa. Siya yung kung threat. Survivor. Sige, we'll see. We'll see about that. Yeah. Tinan natin din next week kasi last episode na ng Boys Like Boys. Yeah. Lipat na tayo para hindi na ako madawit. Wala na tayong paglilipatan kasi yun lang ang ating mga baklitang iba para sa linggong ito. Meron pa. Baklitang iba yung hindi pa natin na nagbabagang baklita. Full episode ba tayo today? Akala ko ito na yun. Hindi ko alam. Pwede naman hindi. I don't know. Hindi naman ako nagkakanda ng show na to. Kasi ito ginawa natin last week. Because it's not up to me. No one told me. Mali ko ba? Actually, oo nga. 2 episode nga last week. Akala ko yun yung usapan. Akala ko din. Diba? Ikaw, ano sa tingin mo? So, worthy ba na ihati pa tong episode dun sa mga natira? Pwede kasi naman. Medyo mahabang usapan ng mga natira. Okay. So, bye guys. So, kami na ulit doon. Yeah, so kung meron kayong mga comments, reactions, and death threats, violent actions, hate tweets. Wag yung mga yon. Kung specific sa isang tao, idiretso nyo na sa kanya. Diretso nyo na, Kung sa specific sa amin as a group, yan, mas pwede pa. Ilayag nyo yan on social media at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok. And syempre, don't forget to visit thebangph.com to see all of the other podcasts na kasama namin sa Bang Collective. And dun sa tanong na may nagte-threads pa ba, parang wala na. For now. Kanina si Rai, kasi parang nawalan yata ng Twitter for, I don't know, for quite some time. For a while. Nakita ko kasi nag-push eh. For a bit. So sayang di pa nawala. Sorry. Hanggat hindi fully nawawala ang Twitter. Si Elon. Si Girly. Ayan. So bago natin tapusin ang episode na to, shippers, sino ang inyong ship of the week for this week? Alam mo, na ako? Sorry, Mock and Day pa rin. Kasi ako din eh. Ang hirap hindi ibigay kay Karan sa Kaachi kasi last natin to so far, pero hindi. Last na nila. Last chance. Pero nyo hanggang sa huli, hanggang sa last episode, kayo pa rin ship of the week. At least may isang bot. Ship of the week. So yan. Ay, may sasabihin ka ba? Hindi, ikaw. Kasi nawala ka eh. Parang, wala parang, ba ako? Na ano ka sa aquarium. Hala. Anyway, yun na nga ang ating, sabi ko buti may boto ang Tainu for this week kasi nga next week wala sila sa listahan. Anyway, yan lang ang ating episode
for today ang ating mga nagbabagang baklita for this week. Kaya we hope to hear you and see you again on the next one. Don't forget to follow and subscribe to us on Spotify and YouTube and click the bell icon para notified kayo with every new episode. Ako inyong baklang matandang papansin, Shipper VP. And ako nag-shipper life na nagsasabing, Losartan sa umaga, Losartan sa gabi. At ako naman ang inyong shipper na pushing 40s that would like to push you off a ledge. Ako si Shipper Right. Bye! Bye! Sail away. Sail away. Sail away na nga! Charing.